Okay mga guys, so mayroon ditong balita no na galing kay PHTV no. Yung barko ng Japan talagang agresibong hinarang at tinaboy ang Chinese warship sa West Philippine Sea. So ang tapang talaga nito mga Japan no. Talagang tinaboy talaga nila at hinarang ang Chinese warship para nga itaboy sa West Philippine Sea kasi alam nyo naman ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas. So ngayon guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa, okay? So itong bibigyan natin reaction ito kay PHTV please paki-subscribe din sa kanya no. So bibigyan natin reaction to, umpisa na natin to Iniulat na nag-deploy umano ang Japan Coast Guard na mga barko sa West Philippine Sea upang tulungan ang Philippine Coast Guard at Navy na maprotektahan ang karagatan at soberanya ng Pilipinas laban sa mga ginagawang pangangamkam ng China sa lugar. Sinabi Ayan ganyan ang Japan pag tumulong sa Pilipinas. So talagang sanggandikit ang Pilipinas at ang Japan So sa report ng isang Japanese media na nasa 10 mga barko ng kanilang Coast Guard ang ipinadala sa West Philippine Sea at ito umano ay bilang katuparan sa pangako ni Prime Minister Fumio Kishida na tulungan ang Pilipinas. yes. Layo ng Japanese government na mapigilan ang mga ginagawang pang-aabuso at pagbabanta ng Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsasagawa ng joint patrol kasama ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Sinabi rin ng Japanese Coast Guard na i-deploy ang ilang mga barko nila malapit sa Ayungin Shoal na kung saan nakaistasyon ang mga sundalo ng Sandatahang Lakas at pati na sa paligid ng Pag-asa Island. Yes. So Iniulat ito matapos hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Army na patuloy na palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa mga foreign allies ng bansa habang ipinagdiriwang na nasabing serbisyo ang ika-126 na founding anniversary. Binanggit ni Pangulong Marcos na mga technological advancement ngayon ay higit na nagpapabilis at nagpapalakas sa ugnayan ng mga estado at pati na sa ekonomiya at mga tao. Ang external security environment naman sa hinaharap ay nagiging mas komplikado at nagiging mas unpredictable. Sinabi ng Pangulo na dapat pagbutihin ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Army sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa. Ang karaniwang security challenge na kinakaharap ng mga bansa sa rehiyon ay nangangailangan ng isang pinagsama-samang estratehiya, magbahagi ng impormasyon at matuto mula sa mga pinakamahusay na military sa rehiyon. alam nyo itong Japan at Pilipinas alam nyo naman 'di ba may kasunduan na magtutulungan ang bawat isa at lalong-lalo na ang Japan, talagang tutulungan nila ang Pilipinas. Kaya yan ginagawa ng Japan na nagpapadala ng mga barko sa West Philippine Sea para nga maagapan to mga Chekwa na to na na sakupin ang buong West Philippine Sea. Alam niyo naman ito ng mga Chekwa na to na napakaganid sa teritoryo, kaya nga ang Japan talagang tutulong kasi at isa pa si Japan at si Pilipinas may tinatawag na reciprocal agreement yan tungkol sa militaryo so kaya talagang obligado ang bawat isa na magtulungan, kaya ganyan sila nagtutulungan, kaya ganyan din tumulong ang Japan para sa Pilipinas dahil sa reciprocal na yan agreement.
Sinabi rin ni Pangulong Marcos na dapat ding gumawa ng mga adjustments ang Philippine military tungkol sa kung paano nito pangangasiwaan ang mga bagong banta sa teritoryo ng Pilipinas. Bagamat hindi binanggit ng Commander-in-Chief ang mga detalye, ang China naman ay patuloy na nagdi-deploy ng mga barko sa West Philippine Sea na kung saan ay iniulat na nagsasagawa ng panghaharas sa Ayun. mga Pinoy na mangingisda sa lugar. Ang kukulit talaga ng mga Chinese. Kumpiyansa umano si Pangulong Talagang nag-ano sila. Yung talaga agresibo sila sa West Philippine Sea, no? Talagang nakakatakot tong mga na to. Itong mga Chinese na to. Delikado. Sige, diretso pa natin. Kumpiyansa umano si Pangulong Marcos ng Philippine Army na kung saan mayroong higit isang siglo na karanasan ay magiging handa sa mga banta na kakaharapin nito sa kasalukuyan at hinaharap. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na itinali umano ng mga tauhan ng Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea Ayan, oh. matapos muntikan itong tumakas. Sinabi sa report na magsasagawa na sana ng inspeksyon ang Coast Guard, ngunit bigla umanong pinandar ng mga Chinese ang makina ng kanilang fishing boat. Agad namang tumalon ang mga tauhan ng Coast Guard sa nasabing fishing boat upang pigilan ang mga Chinese na umalis sa lugar. Sinabi rin sa report na wala namang nasaktan sa nangyaring insidente. Sinabi na mayroong hindi bababa sa 10 mga tripulante ang sakay na nasabing fishing boat. Ayun. At matapos ang ginawang inspeksyon, sinabi rin ng Coast Guard na walang anumang paglabag ang Chinese vessel. Iniulat ito matapos dose-dose ng mga Chinese militia vessel ang namonitor ng Estados Unidos malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas na kung saan ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Yun. Ayon sa defense at security expert na si Raymond Powell, sinabi nito na batay sa kanilang automatic tracking system o ATS, hindi bababa sa 7 Chinese maritime militia vessel ang nakita malapit sa Pag-asa Island, dami, habang ang BRP Melchor Aquino naman ng Philippine Coast Guard ay nakaangkla rin malapit sa nasabing isla. 15 Chinese maritime militia vessel naman ang nakita na nagkukumpulan malapit sa Iroquois Reef na kung saan ay nasa loob rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas at 125 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawan. Talaga itong mga Chinese na to, itong mga Cheko, ang kukulit talaga, no? Talagang bakit ba nila gusto nilang punta-puntahan ng ating mga baybayin, itong baybayin ng itong West Philippine Sea sa loob ng ating exclusive economic zone. Samantalang meron naman silang sariling EEZ, but ayaw nila doon mangisda, no? Ang kukulit, no? Ano kaya ba gusto nila? So talagang to mga swapang to talaga mga Chekwa na to, no. Grabe swapang. Noong Lunes, 6 na pinaniniwalaan Chinese maritime militia vessel ang namonitor malapit sa Paracel Islands at kinabukasan ay tumungo ang mga ito sa katimugang bahagi ng West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, iniulat ng Philippine Coast Guard ang pagbaba sa bilang ng mga pinaghihinalaan Chinese maritime militia vessel sa Pag-asa Island, ngunit ngayon, unti-unti umanong bumabalik ang mga Chinese sa lugar. Wala talaga asawa-sawa to ng mga Chinese to. Babalik alis. Hindi na nagsawa sa ginagawa nila, no. Nakakatawa lang talaga isipin tong mga Inchekwa na to, no. Gustong-gusto nila dito samantalang mayroon talaga silang may sarili naman silang dagat. Ay, Diyos ko. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nakita nila ang mga Chinese vessel habang nagsasagawa ang mga tauhan nito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Pag-asa Island, Ayungin Shoal at Sabina Shoal.
Ang Pag-asa Island ay ang pangalawa sa pinakamalaking land feature sa West Philippine Sea at ang pinakamalaking isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group na pinamamahalaan ng local government ng Municipality of Kalayaan sa Palawan. Uy, madaganan ka dyan. Gaganda ng mga gamit, no? Gagamit ng ng mga Amerikano, no? Talagang latest technology sila ng mga panggera, no? Dapat lang talaga na dumikit si PBBM sa Amerika, no? Talagang kasi wala nga tayong mga military equipment eh. Okay, no mga guys, so no. So nakita nyo naman na kung gaano ka-agresibo itong mga Chekwa na to, no, sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, na talagang no, talagang agresibo nilang makuha. Ewan natin bakit ba ganyan, no? Bakit ganyan sila? No, meron naman silang sariling dagat. Bakit pumupunta pa dito? Ang kukulit talaga nila, no? Ito kaya nga yung Japan nga talagang agresibo din. Agresibong tumutulungan ang Pilipinas. Kaya nga sinasaway nila, no? Ang ginagawa ng mga Japan warship, tinataboy at tinaharang ang mga Chinese warship. Itong mga Chinese naman wala namang magawa, no? Kasi nasa tama ang ginagawa ng Japan. Kaya ganun. So, okay na sana pagpatuloy pa, no, ng ganitong mga gawain, no, ng Japan, pagtulong sa Pilipinas. So, okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no. So, please like and subscribe na lang muna bago tayo magsara. Okay?